Magandang araw! Meron nga ako dito mga white cauliflower na medyo may itim-itim na nga dahil binigay nga lang daw ito sa nanay ko ng kapwa niya nga nagtitinda sa palengke. Medyo nangitim na nga siya ng kaunti pero po pwede at caring-carry pa naman yan na ulamin. Ayan, at hinimay-himay ko na nga at tinanggal ko na din yung mga ibang may itim-itim dyan. Hinugasan ko na rin yung mabuti kaya ito sa isang kawali naman ay nagisa na nga ako ng bawang at sibuyas. Nang magisa na nga yung bawang at sibuyas ay inilagay ko na nga rin yung white cauliflower para maigisa na rin ng kaunti. Hinalo-halo ko lang muna. Katapos nga akin naman itong tatakpan para naman maigisa naman din mabuti. At ito nga at mamaya-maya lang ng konti ito at binuksan ko na nga at hinalo-halo ko lang ulit para magpantay na yung pagkakaluto niya. Sa pagigisa ko nga kanina ay medyo natuyuan siya kaya ayan at medyo nag-brown nga ng kaunti yung white cauliflower. Maglalagay na nga rin tayo ng mga pampalasa dyan at naglagay nga lang ako ng isang pack ng oyster sauce, magic sarap at saka konting asin. Masarap nga din kapag kagisang gulay ay may kaunting patis. Kaso naman nga ay iwas muna kami sa alat. Tiis-tiis nga lang na muna ng konti at para naman ito sa kalusugan naming mag-iina. Para iwas din naman sa UTI nga yung mga bata ko. Nilagay ko na din pala dyan yung mga chicharon. Malaking pack nga yung chicharon na napili namin dahil walang maliit. Kaya hindi ko nga nilagay lahat. Napaglingon ko nga ay naupakan na nila. Tala na rin natira. Sa punto nga yan ay luto na rin yung aking nilulutong white cauliflower na ginisa. Kaya naman pinatay ko na nga yung kalan at taghain na nga rin ako kaagad. Dahil palagay ko nga ay gutom na rin yung mga batuta ko dahil ako'y kanina pa nga rin nagugutom. At ano pa nga bang hinihintay ay di kumain na nga tayo mga kananay. O di ba't nakaraos na naman nga kami sa aming pagkain at pang ulam ngayong gabi. Kahit simple lang talaga ang pagkakaluto pero nagustuhan nga din ng mga bata at naparami rin talaga ang aming mga kain. At syempre hindi dapat kinakalimutan na magpasalamat sa Panginoon sa mga biyayang natatanggap natin. Kaya naman, thank you Lord sa mga pagpapala. At sasamantalahin ko na nga rin na kayo batiin ng Happy New Year mga kananay. Panibagong taon, panibagong pakikibaka at panibagong mga pagsubok na naman at pagtatagumpayan natin ngayong taon. Kaya naman, dinadalangin ko nawa ay gabayan tayo ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga pagdadaanan at nawa ay pagpalain tayo ng ating Panginoon sa panibagong taon na ito. At syempre ang ating pinakahihiling ang kalusugan na nawa ay bigyan tayo ng ating Panginoon ng isang malusog na pangangatawan. Kasama na nga ang ating mga mahal sa buhay. Ito nga at papakita ko na rin sa inyo kanina yung ginawa ko kaninang tanghali. Naglagay na nga ako ng mga garter sa mga maluluwag na short nila kambal. Dahil napakadami na nga nilang mga short na maluluwag ang garter at hindi na nga masuot at sayang lang din dahil bagong bago pa naman at pwede pa talagang pakinabangan. Kaya nga bumili na nga ako ng isang roll yung malaki ng garter para mas marami akong malagyan at sigurado may matitira pa nga dyan. Naglalagay din ako ng mga garter sa mga andis na po pwede pa naman pakinabangan dahil hindi pa naman sira. Nalagyan ko na nga rin ng garter yung mga andis na maluluwag ng isa kong anak. Kaya naman ito na nga ang sinunod ko itong mga short na po pwede pa naman din pakinabangan. Madalas nga din magkulang yung mga short ng mga kambal. Lalo na kapag malamig, ihi sila ng ihi. Lalagi ko nga din sinasabi bibili ako lagi ng garter. Kaso kapag nasa palengke nga ay nakakalimutan ko nga bumili. Kaya nung nakakita nga ako ng isang roll yung na garter ay bumili na rin ako dahil alam ko na marami na nga akong gagarteran. Maganda na nga rin yung meron kaming stock na garter para kung sakali man na meron nga maluwag ay lalagyan ko nga kaagad. Ayan na nga at nagarteran ko na nga yung isa na yan. O diba mga kananay, nakatipid na naman ako. Kaysa bumili ako ng bago, eto na lang ang lalagyan ko. Sa dami ng gastusin ngayong mahalaga na marunong tayo magtipid. Kung po pwede pa namang pagtiyagaan at po pwede pa naman lalo bagong-bago pa nga halos itong mga short na ito ay mainam din talaga yung nare-repair natin. Ito nga din at i-repair ko naman yung zipper ng short na uniform nga ng aking anak. Sira nga yung zipper nito pero bago pa naman at po pwede pang pakinabangan kaya pinalitan ko lang din. Hindi ko na nga napakita sa inyo yung finished product dahil hindi ko na nga na-videohan. First time ko nga mag-repair ng zipper ng short kaya naman hindi ko talaga na perfect at ko masyadong naayos yung zipper o yung pagkakatahi. Mabuti na nga lang din at hindi naman halata sa labas dahil sa loob ko nga lang siya tinahi. Mas mainam na nga yung ganun kaysa naman yung wala sira talaga yung zipper. At hanggang dito na lang muna mga kananay. Salamat sa inyong panonood at nawa'y pagpalain tayo ng ating Panginoon.